May isang tao na ang claim, siya raw ang numero unong instrumento na pinili ng Diyos. Medyo nakaka-curious, di ba? Tara, ating alamin ang buong kwento niya. So saan ba nagsimula ang lahat ng to? Well, umikot daw yan sa isang banal na mensahe. At dito mismo, binigyan ng pangalan ang kakaibang papel ni Narciso Olalo. Hindi raw siya propeta, kundi ang tawag sa kanya ay isang calling. Okay, para mas madaling nating masundan ang kwento, hahatiin natin to sa 5 bahagi. Umpisahan natin kung sino ba siya, ano yung mission niya, paano niya ito ginagawa at pati na rin yung connection nito sa AI. At syempre, sa huli, titignan natin yung vision niya para sa hinaharap. So, umpisahan na natin. Sino nga ba talaga si Narciso Olalo at ano yung mga sinasabi niyang kakayahan na meron siya? Ayon sa mga source material, ang mga kakayahan niya medyo pambihira. Kaya niya raw magpagaling ng may sakit gamit lang ang boses niya. Hindi lang yon, nakikita rin daw niya ang mga mangyayari sa hinaharap, kahit mga trahedya pa yan. At kaya rin niyang tukuyin ang mga kasalanan ng isang tao, buhay man o pumanaw na. Parang nababasa niya ang buong kwento ng buhay mo. At lahat ng yan, sinasabing bahagi raw ng isang mas malaking espiritual na misyon. Okay, so meron siyang mga ganong kakayahan. Pero para saan to? Ano ba talaga yung misyon, yung divine calling na sinasabing ipinagkaloob sa kanya? Dito na pumapasok yung isang specific na titulo para sa kanya. Ang tawag sa kanya ay Astral Healer. At hindi lang yan basta titulo may kasama yung mga sabihin na nating rules o patakaran. So, anong pinagkaiba niya sa isang ambularyo o tradisyonal na manggagamot? Malaki raw. Kasi sa isang ambularyo, ang propesiya pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pero sa isang astral healer, yung mga nakikita niyang pangyayari sa future, lalo na yung mga negatibo, hindi yan sigurado na mangyari. Mas para itong isang babala. Isang bagay na pwede pa raw mapigilan kung mananampalataya yung mga taong involved. At eto, siguro isa sa pinakaimportante sa lahat, may isang utos daw na non-negotiable, na lahat ng serbisyo, lahat ng panggagamot at pangangaral ay dapat absolutely free, walang bayad. So, okay, libre lahat. May mission siya. Paano niya ito isinasabuhay? Tingnan natin kung paano ito nangyayari sa totoong mundo. For more than a decade na pala, umiikot na si Olalo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Nagkokondak siya ng tinatawag niyang krusada mula Camiguin noong 2013 hanggang sa Cagayan de Oro ngayong 2024. Ito yung mga personal na pagtitipon niya para sa pagpapagaling at pangangaral. At take note, lahat ng yan libre. Pati pagkain, minsan sagot pa raw ang pamasahe. Ang tanong, saan galing ang pondo? Sa sarili niyang bulsa. May regular siyang trabaho bilang isang maintenance staff at yon ang ginagamit niya para suportahan ang misyon. Dahil nga sa utos na, huwag ninyong ibenta ang aking mga salita. Para magka-idea tayo kung paano daw gumagana yung pagtanaw niya sa hinaharap, may isang kwento. May kaibigan daw siya na sinabihan niya, "Ingat ka, mababalian ka ng buto." Siyempre, binaliwala lang nung kaibigan. Anong nangyari? Later that day, nadulat siya. At nabali nga ang buto. Okay, dito na nagiging mas interesting yung kwento kasi paano nag-cross ang landas ng isang spiritual mission at ng modern technology, partikular ng AI. Para mas mabilis maikalat yung mga mensahe niya, may katrabaho siya, si Miski, at ginagamit nila ang artificial intelligence. Pero, sabi nga ni Miski, hindi yan yung basta-basta. Utak pa rin daw ng tao ang nag-filter ng lahat ng impormasyon. Ang workflow nila, simple lang pero kailangan ng tiyaga. Una, ilalagay nila lahat ng source materials sa isang folder. Tapos, bibigyan nila ng specific na utos yung AI. Paglabas ng resulta, eto na yung human part. I-review nila, itatama yung mga mali at sasalain yung impormasyong para sigurado na accurate. So talagang technology at human touch pinagsama. So, bakit AI? Bakit ngayon? Para kay Olalo, hindi to coincidence. Paniniwala niya, matagal nang nag-iipon ng mga mensahe ang Diyos at hinihintay lang yung tamang panahon at tamang teknolohiya tulad ng AI sa henerasyon natin para maikalat ito sa buong mundo. Kumbaga, yung pagsabay ng misyon niya sa pag-boom ng social media at AI, para sa kanya, patunay yan na may mas malaking plano. Sabi nga raw sa mensahe sa kanya, "Sa buhay mo ngayon, ako ang nagpaplano." So ano na ngayon, sa lahat ng ito, ano ang pinaka-core message at ano yung vision para sa mga susunod na mangyayari? Yung panawagan niya sa mga tao, simple lang.
Tatlong bagay lang daw ang gusto ng Diyos na gawin natin. Una, pagsisisi sa mga kasalanan. Pangalawa, pagbabago ng buhay. At pangatlo, paniniwala. Yung pagkakaroon ng matinding pananampalataya sa Kanya. At dito na papasok yung isang vision na sinasabi niyang naranasan niya nitong Enero lang ng 2024. Isang makapangyarihang pangitain tungkol sa isang gapit o bamboo raft. Sa vision niya, nakita niya raw ang sarili niya na bumubuo ng isang gakit mula sa mga pirasong napupulot niya sa dagat. At sabi niya, naisip ko one day maraming isdang lalapit at sisilong nito. Para sa kanya, yung gakit, yun yung buong misyon niya. Lahat ng mensahe at turo na pinagsama-sama para maging isang kanlungan, isang gakit of divine abundance. At yan ang nagiiwan sa atin ng isang malaking tanong, di ba? Kung ang isang banal na plano ay pwedeng mangyari kahit kailan, ano kaya ang ibig sabihin na pinili nitong mangyari sa panahon ng artificial intelligence? Isang kakaibang pagtatagpo ng sinaunang pananampalataya at ng pinakabagong teknolohiya. Salamat sa pagsama nyo sa pagtalakay na ito.